balitang GMA7 tayo, balitang GMA7, balitang The Voice, Showtime, etc. Kasi nga, pinag-iisa-isa na lang natin itong mga items na to para mas makatipid tayo. Makatipid daw! Hindi, ito na nga. Hindi na ako nagulat na itong current GMA7 president na si Mr. Jimmy Duavit Jr. na sa isang panayam niya na lumabas sa Bilyonaryo, sinabi niya na, inamin niya na nalugi sila sa halosos, yung sa tape, nagsimula doon sa Itbulaga ng halosos side, tapos pinalitan ng tahanang pinakamasaya, na sabi niya sa pagkakataong nga ito ay parang ni-reveal na meron 50 plus million na pagkakautang pa sa network, sa Kapuso Network na Channel 7. Na inaayos pa rin siguro nila kasi syempre utang is utang yan. Pero sinasabi niya, diniklara niya na ang laki ng pagkalugi, na pati yung network is, nag-suffer somehow pagdating sa mga advertising, advertising concerns nila. And inamin niya, nasabi niya, nang magkaroon ng collab at pumasok na sa eksena itong Showtime at binanggit nga niya si Vice Ganda, yun, umalagwa ang GMA, nagsipagbalikan yung mga dati nila mga advertisers at yung mga produkto, mga services na gusto magpa-advertise at makapasok doon sa bawat cup ng It's Showtime ngayon na umiere na sa mga platform ng GMA7, talagang pila balde kumbaga daw, dahil sabi nga nila ang ganda ng reception, hindi lang in terms of viewership, views, kundi in terms of marketing and advertising, na sabi nga natin uli, again, negosyo yan. O, diba? So, ang ganda na ganito ka-honest ang isang presidente na syempre at the end of the day naman talaga, ang inaano natin dyan, ang tawag natin dyan, ang tinitingnan at the end of the day, bukod sa nagbibigay ng entertainment at content na maayos yung mga programa, yung revenue na pumapasok din sa kanila bilang mga producer, kumbaga. 'Di ba? So, nakakalungkot doon sa mga halosos group, halosos side, dahil sila yung parang lumalabas ngayon na at the end of the day pala sa dami ng mga legal battles at mga, although ongoing pa po yun kasi may mga appeal pa silang ginagawa, sa dami ng mga ganung pinagdaanan, ang daming problema pala na kinasasangkutan, at isa na nga dito yung sinasabing 50 plus million na pagkakautang pa hanggang umalis na nga yung programa at pinalitan na ng It's Showtime ng GMA collaboration ng ABS-CBN. Sa kabilang dako, nalulungkot din naman ang bakuran ng ABS-CBN kasi finally nagbabay na ang programang The Voice na for almost a decade, 10 years or more, umere at nakapag-produce ng napakauhusay at napakagaling na mga singers, performers, concert artists, etc. At nagkaroon din ng mga coaches simula pa nung umpisang-umpisa na mauhusay at mga host. Nandiyan na nga ng mga original na mga host niyan, sina Luis Masano, si Tony Gonzaga, ang mga coaches na original diyan, si Sarah Geronimo, si Bamboo, si Lea Salonga. Tapos nadagdagan ni Apple Diap, nagdumagdag din si Sharon Cuneta, hanggang sa current ngayon ng mga coaches na sina KZ Tandingan, Martin Rivera at si Bamboo nga. So, finally na goodbye, naging emotional, medyo malungkot yung naging grand finals nung The Voice Teens na umere na nga po nung May 19 ang huli nilang pagsasaere. And nagpaalam, medyo maluha-luha itong si Robbie kasi ang tagal din niyang hinawakan bilang main host din ito, namana niya kay Luis Manzano. Nakakalungkot at the same time, syempre wala ka magagawa kasi yung franchise ibinigay na sa iba at pumasok na nga sa GMA7. Although may mga ibang bashers na nagsasabing parang hindi magagawa ng GMA yung ginagawa na ng ABS-CBN, but still hopeful lang iba na yes, because nasa sa inyo na yan,
magkakaroon kayo ng sarili yung version ng mga coaches diyan, magagaling din ng mga hindi natin alam kung mariretain pa rin, kukunin pa rin yung mga dating coaches kasi may mga sarili rin namang mga talents at artists itong GMA7. So sisimulan po ng GMA7 ang The Voice by having The Voice Teens. And yun na nga, ang request nga lang ng mga loyal supporters and followers ng The Voice is sana nga daw po makapag-produce din ng mas mga marami pang singers na sisikat. Kasi come to think of it, aminin na daw po natin na sa dinami-dami naman, and with all due respect sa GMA7, sa dinami-dami raw na naging mga talent shows concerning or involving o showcasing mga magagaling na kumanta, hindi mo maililibel yung dami na mahuhusay na singers or concert artists na na-produce ng ABS-CBN sa dami rin naman ng na-produce na mga concert or singers na mga taga-GMA. May mga ganong usapan, may mga ganong palitan ng opinion, kuro-kuro, balitaktakan base sa mga ebidensya na rin siguro ng mga mas maraming may pangalan na galing sa ABS-CBN kumpara sa mga naprodukto o mga na-produce ng GMA7. Yan ang malaking hamon ngayon na aabangan po natin. So, yun na. Nagsimula tayo dito sa pagdideklara ng GMA7 na kumikita sila ngayon sa Showtime, nakababawi sila at bumabalik ang advertisers natin. And ang paglilipat sa kanila ngayon ng The Voice, buong prangkisa nasa kanila na. So abangan po natin yan at susubaybayan pa rin. At sa mga kapwa natin, mga loyal supporters ng mga programa ng ABS-CBN at mga yun na lang ang magagawa po natin. Kasi ngayon sa panahon, sa pagbabago-bago ng media, ng mga platform, hindi na talaga imposible yung mga collaboration. At pag may mga ganitong collaboration, dapat talaga ang nagbe-benefit tayo po mga viewers, mga nanonood at mga nag-a-appreciate, nagpa-participate sa ganitong mga klaseng show at programa. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel. Thank you. Habang nanonood ako ng TV Patrol, nako.